Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Binabulaanan ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo ngayong araw ang ulat na may nilulutong demolition job ang Kamara laban kay Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya kaugnay ng umano'y planong impeachment sa pangalawang Pangulo. Saad ni Tulfo, hindi sapat ang issue sa confidential funds ng mga opisinang hawak ni Duterte para patalsikin ito sa pwesto. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa mga reporter na mayroon umanong diskusyon sa mga mababatas para i-impeach si Duterte. Ayon kay Tulfo, wala siyang ideya sa sinabi ni Castro na ikinagulat din umano ng House leadership. Sa hiwalay na statement, sumagot din si House Majority Leader Manix Dalipe sa espekulasyon at sinabing unfounded at intensyon lamang umano ng issue na magkaroon ng lamat sa pagitan ni Duterte at ni House Speaker Martin Romualdez. Noong nakaraang linggo nang naglabas ng resolusyon ng Kamara para depensahan ang institusyon mula sa mga tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinatalsik din bilang Deputy Speakers ang dalawang kaalyado ni Duterte dahil sa hindi umano pagpirma sa resolusyon. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang umaabot sa 340,000 pesos na halaga ng shabu sa isang buy-bust operation kahapon November 15 sa Barangay Matagub, Haniway, Iloilo. Nakuha ang 15 pakete o 50 grams ng shabu sa isang incumbent kagawad na kinilalang si Randy Cornelia alias Baro. Ayon sa pulisya, ang suspect ay isa sa mga itinuturing na high-value individual sa buong rehiyon at halos 3 buwan nang tinitiktikan ng mga otoridad. Samantala sa magkahiwalay na operasyon, nakuha ang 67 grams ng illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 455,000 pesos sa Pavia, Iloilo kaninang umaga. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Gerald Kent Lagunday na isa ring high-value target ng pulisya. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Parte pa rin ang Pilipinas ng Belt and Road Initiative o BRI ng China. Ito ay sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon sa ahensya, pumasok ang Pilipinas sa isang bagong Memorandum of Understanding o MOU sa BRI noong January 2023 at maaasahang masisimula ng iba't ibang infrastructure projects sa Pilipinas na popondohan ng development assistance mula China. Layunin ng BRI na pagtibayin ang koneksyon ng China sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-invest sa mahigit 150 na mga bansa. Matatandang ibinunyag ni Transportation Secretary Jaime Bautista na 3 railway projects ang di umano'y binitiwan ng China. Ang railway project na tatakbo mula Calamba, Laguna at Bicol Region, ang Subic Bay Freeport Zone, ang Clark Freeport Zone Railway at ang first phase ng Mindanao Railway Project. Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng $4.8 billion. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelinon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.